Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Muli, inyong lingkod, kaibigan, kapatid, Brother Jestone Leros. So sa araw pong ito, meron po tayong isang tatalakayin o gusto kong ibahagi sa inyo. Ito po ay tungkol po sa nabasa namin kagahapon. Hindi po ako ang nagbabasa, nakikinig lang po ako. Yung February 5 na pizza. Ito'y devotional namin sa umaga. Ang devotional na aklat is From the Heart. So, ang pamagat niya sa Tagalog is Pagbabalik sa Naliligaw. Pero gusto kong baguhin itong pamagat na ito. Ang pamagat na gusto kong parang gusto kong baguhin is siguro paano mo patatawarin yung kapwa mo na nagkasala sa iyo. Kasi ang talata na ginamit dito is Mateo Kapitulo 18, talata 15. Sabi niya, sabi sa sa mababasa, at kung ang iyong kapatid ay magkasala laban sa iyo, yumaon ka at sa kanya ipagsabi mo ang kaniyang kasalanan, na kayong dalawa lamang, kung ikaw ay kaniyang pakikinggan, ay iyong napagwagi ang iyong kapatid. Yung pamagat niya, sa original po ay pagbabalik sa naliligaw. Tapos, papalitan ko ito ng paano mo ibigin yung nagkasala sa iyo. Kung pag-uusapan natin, ito yung isa sa mga utos ng ating Panginoong Hesus. 5 to 10 na kautusan sa 10 utos ay kung paano natin mahalin yung kapwa. Lalong-lalo na yung merong galit sa iyo, yung taong binabalita ka sa iba na ganito yung ugali mo, o kaya yung ginagawang ka ng mga kwento na hindi mo man nagawa, o kaya yung taong may mga tanim ka, ninanakaw, tapos nahuli mo, o kaya napakadaming anggulo na itong utos na ito, paano mo magagawa? Kasi nga, sanay tayo na kung ang kapwa mo ay may pagkakamali, ay talagang gagantihan mo rin. Ugali natin yan. Hindi ibig sabihin na ibinahagi ko ito, ugali ko na yung positibong ugali. Pareho tayong ugali. Puro tayo magalitin, at puro tayo na kung merong magkasala, lumalaban tayo. Sumisigaw tayo, hindi natin mapigilan yung emotion natin. Talagang magagawa mong magalit sa kapwa mo rin. Yung bagang may nagtampo sa'yo, may nagchismis sa'yo, merong nangangalat ng mga kwento, tapos ikaw din, nung nalaman mo nga pinagkwento ka, natapos yung kwento pa niya sa iba ay iba. Kumbaga, ikaw talaga ang masama. Gumagawa ka ng kalokohan. Tapos narinig mo yun. Talagang, ikaw mismo, alam mo sa sarili mo na naiinis ka, nagagalit ka. Hindi naman natin pwedeng itago sa Diyos kasi alam naman natin na ito yung katotohanan. Pero basahin po natin. Ano ang gustong ipaabot ng Diyos sa bawat isa sa atin? Kasi ako mismo, personally, kagahapon, ang pitsang ito ay pizza ng araw ng kapanganakan ko. Tapos, bakit kaya ito yung mensahe ng Diyos sa akin? Dahil ito yung ugali na dapat mabago sa akin. Kasi sanay tayo makipaglaban.
Sanay tayo na kung meron mang galit, galit ka rin. Di ba? Kumbaga, mag-aapoy ka rin. Yun yung ugali mo. Ugali ko na talagang namana yan. Hindi naman pwedeng, hindi namana, hindi napasa. Kung ano ugali mo, galing yan sa mga tao din nga kung sinong nauna sa iyo. Sinong nagpalaki sa iyo, hindi pwedeng hindi yan nalinang. Ibig sabihin, lahat ng ugali natin ay may pinagmulan. So, anong ugali natin? Puro pangit na ugali. Puro masasama, hindi mabuti. Ang ugali natin ay hindi ugali para langit. Maniwala kayo sa hindi. Lahat ng ugali natin ay talagang aminado tayo. Ang lupa lamang. Pero dapat ito'y mabago. So babasahin po natin. Sabi dito, sa unang paragraph, kung kayo'y nalulugkot sapagkat ang inyong mga kapitbahay o kaibigan ay gumagawa ng mali na ikapapahamak nila. Halimbawa, nandito kami sa bundok ngayon nakatira. May mga kapitbahay ka na, o sabihin natin mga kilala mo na sa lugar na ito. O kaya hindi mo kilala. Pero meron ng mga heresy na itong tao na to ay talagang kamay nito ay malikot. Mahilig manguha ito ng mga tanim na hindi sa kanya. O, di ba? Tapos, biglang yung punong saging mo na may bunga na talagang binantayan mo yan, na kung kailan siya maging pwede nang kukunin, biglang nawala. Kasi minsan, kadalasan pag nandito sa bundok, tinatiming yan. Alam nila pag Sabado, nagsasamba ang mga tao, so hindi yan gumagala. So doon tinitira. So, pagkalinggo niyan, pupuntahan mo kasi titibain mo or sa sunod na araw, wala na. Siyempre kung sa sarili mo na hindi ka pa nakabasa, ay talagang siguro yung ugali mo noon na talagang kulang na lang magmura ka. O kaya kung hindi mo pa na-overcome kasi galing ka nga sa sanlibutan, makapagmura ka pa. Di ba? So yun yung mga kailangan nating gawin. Kasi sabi dito, nalulungkot, pati ikaw nalungkot, sapagkat ang inyong mga kapitbahay o kaibigan ay gumagawa ng mali na ikapapahamak nila kung sila'y nadaraig ng pagkakamali. Sundin ninyo ang tuntunin ng Biblia. Ipagsabi mo sa kanya ang kanyang kasalanan na kayong dalawa lamang. Hindi pa dyan nagtatapos. May kasunod. Kasi nga, pwede, pupuntahan natin. Sasabihin natin yung mali niya. Pero ang sabi dito sa mababasa, habang kayo'y lumalapit sa inaakala ninyong nagkakamali, sabi niya, tiyakin ninyong kayo'y magsalita sa diwang maamo at mapagkumbaba. Habang napakinggan ko ito, talagang nasabi ko sa sarili ko, ang hirap gawin. Napakahirap. Sapagkat ang puot ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Nakinabawaan, nagtuong kas Biblia, na to, misyonary ka, pastor ka, layman ka, oron sa imuhang katungdanan, pare ka man, ministro ka, kunya merong nagkukulang, nagkakasala sa iyo. Nakagawa ng mali. Tapos pupuntahan mo paano yung maging maamo, relax pa rin yung boses mo, mapakumbaba. Yung kapwa mo yung nagkakamali, ikaw yung pupunta. Kaya sabi ko, ang pamagat nito ay maganda love your enemy. Pero hindi mo naman siya enemy. Yung tao na yun, maging enemy mo lang kapag chinismis ka. Tapos, ikaw rin nagkakaroon ka rin ng samang loob.
Minsan yung ugali natin, pag chinismis ka, kailangan mo ring gumanti, di ba? Na instead sana, ang gagawin mo, pupuntahan mo siya, pero minsan iba ang pinupuntahan natin, di ba? Kasi naghahanap tayo ng comfort. Pinagchismis din natin. Pinabackbite din natin. Yun yung mali. Kaya nga sabi, ang paalala sa atin, huwag tayong magpangkat-pangkat. Pero yun yung kadalasan na gagawa natin, na kailangan ma-overcome natin, lalong-lalo na sa ating lahat nga nananampalataya. Ngayon bang nangarap ka na makatira doon sa bayan ng langit? Sabi pa dito, ang nagkakamali ay hindi maaring maibalik sa ibang paraan kundi sa diwa ng kamuan. Kasi kung nagalit ka, pumunta ka doon, pinagalitan mo yung nakagawa, ay hindi mo pala siya maibabalik. Kasi nagalit ka rin eh. Tapos, lalo-lalo na kung elder ka, di ba? Ministro ka. Tapos nagalit ka, baguhan ang pinagalitan mo. Anong mangyayari? So, ang mangyayari mga kapatid, yung tao na yun, kung may pagkukulang, may pagkakamali, tapos pinagalitan mo, baka titingin yan at manghihina yan at hindi maibabalik yan. Kasi nagawa. Maraming kasaysayan nangyayari yan sa ating iglesia. Mismo sa ating buhay. Kaya nga sabi ko, insight ko na lang, sabi ko kagahapon. Actually, dapat una tong mangyari sa sariling tahanan. Sa mag-asawa. Yung bang, alam mo nga mali yung sinabi ng asawa mo, practical tayo dito eh. Alam mo nga nagkakamali yung asawang babae mo, tapos sanay ka sa magalitin dahil mali, di ba? Paano ka manahimik? Paano mo mapagsabihan nga? Kasi pag hindi mo nagawa ito sa sarili mong tahanan, maniwala tayo sa hindi, madadala natin ito sa sarili nating iglesia. Yung mainitin ka ng ulo sa tahanan, madadala yan sa iglesia at madadala mo sa labas yan. At marami tayong maging kalaban. Patuloy po tayo mga kapatid. Sabi niya dito, ang nagkakamali ay hindi maaring maibalik sa ibang paraan kundi sa diwa ng kamuan, kahinahunan at magiliw na pag-ibig. Sabi pa niya, maging maingat sa inyong kilos. Kaya sabi ko, napakahirap pala. Kasi nga si Kristo yung ano natin. Siya yung master natin. Tayo yung servant. Mga alipin lang tayo. Siya yung guro natin. Nagagawa to ni Kristo. Talagang nagagawa niya. Napakahirap. Kaya sabi nga niya, kung sinong gustong sumunod sa akin, ay kung sino yung gustong sumunod sa kanya, dapat dadaanin natin yung daanan niya. Dapat magawa natin yung buhay niya. Masunod natin kung ano yung buhay niya dito sa lupa. Biruin niyo po. Kung titingnan talaga natin yung buhay ni Kristo, puno ng sakripisyo, puno ng pag-ibig, puno ng pagpapatawad, kaamuan, lahat-lahat nandyan na sa kanya. Habang nandito siya sa lupa. Yung panahon na inuusig siya, madaling humingi ng patawad. Pero mahirap yung patawarin mo ng tunay yung kapwa mo na nagkamali sa'yo. Yun ang pinakamahirap. At yun ang ugali ng ating Panginoong Hesus. Iwasan ang anumang anyo ng tingin o galaw. Dagdagan pa natin. Sanay tayong tumingin na may galit din at galaw.
Minsan nagsasalita pa tayo eh. Yung malalaki, kadalasan, upakan kita, o di ba mga ganun? Suntukin nga kita. Sana hindi na natin yan nasasabi sa mga asawa natin. Yung kikilos pa tayo, gagawa pa tayo ng pangbubugbog, panununtok, na kapag hindi ka, kasi ang babae sanay din talaga magputak. Ako, maputak din ako. Pero sana mga lalaki, iwasan manuntok at iwasang magbigkas na hindi kaaya. Salita o himig ng tinig na may bahid ng kapalaluan o pagmamatuwid sa sarili. Dito tayo kasi minsan pag nag-advise tayo o nagsasabi tayo ng mali sa kapwa natin, parang minsan matuwid tayo sa sarili. Parang magaling tayo, parang perfecto tayo. Dito tayo magaling. Walang iilag. Kasi lahat tayo mahina. Bantayan ninyo ang inyong sarili laban sa anumang salita o tingin na magtataas ng sarili o maghahambing ng inyong kabutihan at katwiran laban sa kanilang mga pagkukulang. Kaingong yung ba? Habang nakikinig ako, napakahirap talagang gawin. Talagang nasasabi kong, pero ito yon, ito dapat ang gagawin natin. Kasi ito nga yung ugali ni Kristo. Biruin mo yung papunta na siya sa, yung hinatulan pa siya. Pinaligiran siya. Yung naranasan niya siya, naranasan niyang duraan siya. Naranasan niya yung paano siya murahin, sinampal. Sabi nga doon sa Desire of Ages, kung hingi lang daw ng tulong si Kristo, bumanggit lang ng salita ng tulong, ang kanyang mga anghel mismo tutulong sa kanya, pero hindi niya ginawa. Ito yung pinakamagandang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Hindi niya ginawa, mga kapatid. Dahil kapag nagawa niya, natukso siyang humingi, nakabanggit siya ng panghihina ng panahon na yon, walang kaligtasan ng bawat isa sa atin ngayon. Panalo si Satanas eh. Tinutukso kasi ni Satanas para magalit ang ating Panginoon. Kaya nga, di basta-basta yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Yun yung ugali. Kaya pala sabi niya, sa Bisaya, walay ulipon nga mulabaw sa galon, sa Tagalog. Walang alipin na makakahigit sa kanyang master sa Tagalog. Guro. Guro ba? Walay ulipon nga makalabaw sa agalon. Talagang sa pagpakumbaba sa lahat na ng ugali, nga ugaling langit, ay nandun kang Panginoong Hesus. Kaya sabi niya dito, mag-ingat sa kahit pinakamalayong anyo ng paghamak, pagmamalabis o paglibak. Dagdagan pa natin to. Maingat na iwasan ang anumang anyo ng galit. At bagamat kayo'y magsalita ng tuwiran, huwag magkaroon ng panunumbat. Panunumbat. Ato ning hisgutan. Pag-usapan natin. Pag may alitan kayong mag-asawa, na imbes magkapatawaran na, maghingi na ng patawad sa isa't isa, nandun pa yung panunumbat. Ikaw kasi, di ba? Sanay tayo dyan. Hindi ko to sinabi na hindi ko pa to ugali. Hindi ko na to ugali. Pero talagang ako, nakikinig lang ako. Yuko talaga ako. Wala akong masabi din eh. Kasi alam ko, sapul ako dito. Binahagi, excuse me, binahagi ko lang to sa inyo dahil baka makatulong din sa inyo. Lalo-lalo na sa mga katulad kong mga Sabbath keeper, Seventh-day Adventist. Kasi minsan nagkakasakit tayo dahil hindi pa, ang rason pala, hindi natin pinatawad yung kapwa natin. O kaya hindi mo pinatawa,
hindi ka humingi ng patawad sa kapwa mo at hindi mo rin pinatawad. Minsan may mga nararamdaman tayong sakit ngayon, physically, dahil sa ganun lang problema. Pero kung patawarin mo yung kapwa mo at humingi ka rin ng patawad, mga kapatid, posibilidad magkakaroon ng tunay na kaligayahan sa puso mo at magbibigay din yan ng aliw sa buong katawan mo. Health yan eh. Kung marunong ka magpatawad sa kapwa mo, gaganda. Gaganda ang araw mo niyan, mga kapatid. At sabi pa niya dito, higit sa lahat, huwag hayaang magkaroon ng kahit anino ng puot o masamang kalooban ng kapaitan o maasim na pananalita. Ito yung translate ng Tagalog, no? So, sa first paragraph pa lang, napakahirap. Marami na tayong pinag-uusapan na masasabi ko talaga na ito yung utos ng langit sa atin pag may taong nagkakamali at paano ililigtas ang tao. Sa panahon nga, kasi siyempre, minsan iisipin natin ba't ako pupunta sa kanya? Siya nga ay nauuna sa pananampalataya, matanda na siya sa pananampalataya, mas matagal siya sa akin. Tapos ako baguhan lang, tapos pupuntahan ko siya. At tapos ako pa mismo, hihingi rin ng pasyensya. Di ba may mga likas tayo ng ganyan? Yun yung kailangan na mabago sa atin. Basahin ko, patuloy kong basahin mga kapatid. Ano pang may tutulong sa atin ng devotional na ito? Isaisip ninyo na ang tagumpay ng pagsaway ay lubhang nakasalalay sa espiritong taglay nito. Huwag ninyong pabayaan ang taimtim na panalangin upang kayo magkaroon ng mapagkumbabang pag-iisip at upang ang mga anghel ng Diyos ay gumawa sa mga puso ng mga sinikap ninyong maabot bago pa man kayo. At sa gayon ay palambutin sila ng mga makalangit na impluwensya upang ang inyong mga pagsisikap ay magbunga. Para maging successful pala. Huwag ka rin pumunta doon na hindi mo pa nagawang makipag-isa sa langit. Manalangin pala tayo. Lumuhod tayo. Kasi napakahirap talaga po mga kapatid. Yung ikaw magpakumbaba, alam mo na nga na ikaw yung ginawa ng mali, tapos ikaw pa yung magpakumbaba, hindi mo magagawa yan. Tunay yan. Napakahirap. Kasi sanay nga tayong mainis, magalit, at lumalaban. Pero kung gagawin muna nating lumuhod, humingi ng tulong sa langit, maaabot po natin yung karakter na iyon. Maaring ipinagpaumanhin ninyo ang inyong sarili sa pagsasalita ng masama laban sa inyong kapatid o kapatid na babae o kapitbahay sa iba. Bago kayo lumapit sa kanila at gawin ng mga hakbang na hayagang iniutos ng Diyos, marahil ay sinasabi ninyo, wala akong kinausap hanggang sa ako'y mabigatan ng husto at hindi na makapagpigil. Ano ang nagbigay sa inyo ng pasaning iyon? Hindi ba malinaw na pagpapabaya sa inyong sariling tungkulin? Kasi nga ang gusto ng Diyos, puntahan mo, tapos hindi natin ginawa. Isang ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y nasa ilalim ng kasalanan sapagkat hindi ninyo sinunod ang utos na ipagsabi sa Kanya ang Kanyang kasalanan na kayong dalawa lamang. Naisayop, may mali yung kapatid mo, pero sa iba mo, kininto. Mali talaga yun. Dinibdib mo rin. Hindi mo nagawa. Mali talaga mga kapatid pala. Kaya ang utos talaga, puntahan mo ang kapwa mo nga may pagkakamali. Huwag mo ichismis sa iba. Huwag mo ipangalat. Puntahan mo. Kung ako ang may pagkakamali sa iyo, sa inyo, puntahan mo ako. Alam mo, honestly speaking, maraming tao nang nagsasabi sa akin sa kamalian ko, tunay. Pag nasabihan ka, totoo.
nasasaktan ka. Ako, honestly speaking, pag may nagsabi sa akin, "Tony, hambog ka. Tony, mapagmataas ka. Tony, ano ka, ah, ito, ganito." Una, nung bago pa ako mag-asawa tapos sabihan ako sa asawa ko na ganito, ganito ako, napakahirap. Talagang parang sasabog ka, saan lumalaban ka. Pero ang ginagawa ko na lang mga kapatid, masakit man, iigsit din ako, tapos pag ako na lang mag-isa tapos tahimik yung lugar, nanalangin ako sa harapan ng Panginoon, "Panginoon, nakita itong ugali kong ito. May nagsasabi sa akin na ganito, masakit. Masakit talaga. Huwag na nating tabunan. Masakit na masakit. Pero humihingi ako ng tulong sa Diyos na mapagwagian ko yung pagkukulang ko, yung mga kahinaan ko. Hindi yan on the spot. Ilang beses rin akong lumuhod, hindi on the spot na bago ka. Pero alam mo na nga ganun ka. Kasi may nagsasabi na sa iyo. Kaya sabi niya panghuli, kung minsan kahit ang pinakamalumanay at pinakamagiliw na pagsaway ay walang mabuting epekto. Sa gayong kalagayan ang pagpapalang nais ninyong matanggap ng iba sa pagsunod sa landas ng katwiran, sa pagtigil sa paggawa ng masama at sa pagkatutong gumawa ng mabuti ay babalik sa inyong sariling dibdib. Kung ang nagkakamali ay magpatuloy sa kasalanan, pakitunguhan ninyo sila ng may kabaitan at iwanan sila sa inyong amang nasa langit. Halimbawa, pinuntahan mo na siya, hindi pa rin siya nagpakumbaba, hindi pa rin nakinig, hayaan mo na lang. At huwag mo pakitunguhan ng hindi maganda. Huwag mo ring i-backbite. Kasi kami, naranasan din namin ng ganito eh. Pero nasanay din talaga tayo. Dahil nasaktan tayo, hindi tinanggap. Pero minsan, ang sarap din pagkwentuhan, no? Pero yun yung turo pala sa atin lahat. Nabasa namin ito. May mga pagkukulang, may mga pagkakamali rin ako. May mga pagkukulang din ako. May mga pagkukulang tayong lahat. Ito yung pinakamaganda. Yung meron tayong binabasa. Kasi sa binabasa natin, tinuturuan tayo ng Diyos. Hindi man madalian, hindi man madali mag-change ka agad. Kasi nga, nalinang mo itong mga ugali na ito, napamana sa iyo. Ugali ka talagang tigre, ugali kang leon, kunting bagay lang gusto mong palakihin, napakahirap po mga kapatid. Ito yung ugali nga napakahirap. Kaya nawa mga kapatid, kung isa ka sa akin na may mga struggle din sa buhay, na ito ugali na pangit na ito, na kapag manatili ito, ito yung panahon na pagtatatak ng Diyos. Kapag hindi natin ito na-overcome at hindi natin na-surrender sa Diyos, una-una, tulad ng sabi ko nga, ito'y maa-apply lang natin sa sarili nating tahanan una. Kapag magalitin ka pa rin sa asawa mo na asawa mo ay nagkakamali, o sa kapwa mong kapatid na nananampalataya din, pag nagalit ka pa rin sa kanya, ibig sabihin, ang banal na espiritu ay wala pa sa atin. Harinawa mga kapatid, sa umaga pong ito, tulungan tayo ng Diyos na sa una, sa magulang natin, asawa, kapatid na babae o lalaki, naway tulungan tayo ng Diyos paano natin may apply ang ganitong ugaling ito sa loob ng tahanan, sa loob ng iglesia, at mismo sa ating mga kapitbahay na hindi katulad natin sa pananampalataya. At naway tulungan tayo ng Diyos mga kapatid nitong huling kapanahunan na itong ugaling ito ay mawala sa atin. Tulad na nga sa ating mga nabasa, napakinggan, na kung meron man lang isang spot, isang mali o mantsa na nakikita sa atin, hindi tayo kwalipikado na masilyuhan nitong huling kapanahunan. Nawa, tulad ko, ay ganun din kayo, na paano mai-surrender
ng buo ang ating buhay sa Diyos upang tayo'y kwalipikado nga masilyuhan sa panahon nitong huling mga araw. Pagpalain po tayo mga kapatid. Muli, magandang araw sa ating lahat.